Ibinasura ng komite sa Kamara ang mga impeachment complaint na inihain laban sa Pangulo. Pero hindi pa nagtatapos dyan ang lahat dahil dadaan pa nila ito sa plenaryo ng Kamara para sa pinal na botohan. Si Earl Tobias sa Detalye Live. Earl. Princess, isang abalang hapon. Inaabangan nga natin kung sasalang ba sa plenaryo ng Kamara o kung kailan talaga isasalang ang desisyon ng House Committee on Justice na nagbabasura nga sa dalawang impeachment complaint na naifile laban sa Pangulo. Habang kanina rin, Princess, halos kasabay lang yan ay may pangatlong impeachment case naman na naifile laban kay Vice President Sara Duterte. Princess, sa plenaryo kasi magaganap ang huling botohan kung saan lahat ng mga kongresista ay may pagkakataong bumoto kung tuluyan na bang ibabasura ang impeachment complaints laban sa Pangulo. Pero kanina, Princess, sa komite pa lang, 39 na kongresista ang bumotong sang-ayon sila sa desisyon na ibasura na ang reklamong impeachment laban sa Presidente, habang meron namang 4 na tumutol. Pinagbigyan pa naman ni House Justice Committee Chairperson Jinky Luistro na ipresenta pa sa huling pagkakataon ng mga kongresistang tumutol ang kanilang argumento sa impeachment laban sa Pangulo. Pero sa kalagitnaan niyan, Princess, binigyang diin ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na hindi na dapat pagdebatihan ulit kung may substance ba ang mga reklamo. Dahil malinaw naman anyang naideklara ng insufficient in substance ng komite noong nakaraang linggo ang nasabing reklamo laban sa Pangulo. Yan ay dahil sa kakulangan ng ultimate facts. We have pointed out that the Saldico video statement, nothing can spring from that because it is not notarized, it's not in the territory of the Philippines, and it's not here. We cannot go back to a debate on substance. Samantala, Princess, ito na yung halos kasabayan ng pangyayaring yan kanina. Pagkatapos ng desisyon ng House Committee on Justice, ay may naghain naman ng pangatlong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Binubuo ang grupong yan ng mga parehong pari, madre at mga abogado na nagsampa rin ng impeachment case laban sa Vice Presidente noong nakaraang taon. Sabi ng counsel nila na si Attorney Amando Ligutan, wala nang rason ngayon para hindi tuluyang singilin ang Vice Presidente sa kanyang mga pananagutan. The Sandigan Bayan ordered the imprisonment of a public school principal for pocketing 5,000 pesos. Can we give a free pass to the Vice President for stealing not 1, not 2, but 612,500,000 pesos? Do we give the Vice President a free pass just because she has a famous family name? Samantala, Princess, nauna naman nang sinabi ng Vice Presidente sa isang video statement na naninindigan siyang walang basihan ang mga ibinibintang sa kanyang reklamo na nakapaloob sa dalawang naunang impeachment case na naifile sa kanya. Princess, dyan sa pangatlong impeachment complaint na inihain nga laban kay Vice President Sara Duterte kanina lang, ay pinaliwanag nitong grupo na ang mga ebidensya at nilalaman niyan ay halos pareho lang din sa na-endorso noon o na-transmit noon sa Senado na impeachment case laban sa Vice Presidente na inaasahan nga sana nila na dapat daw ay nadinig noong palang nakaraang taon. Pero ngayon ay nagdagdag na rin ng panibagong ebidensya yung grupo, kasama rin sa kanilang reklamo yung testimonya ng nagpakilalang si Ramil Madriaga na bagman umano ng Vice Presidente. Balik muna sa inyo.